kasi now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Kay VP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Confidential fund, wala rin resibo. I was mayor also before, and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba, liquidation ng Intel fund na yan, ipapasok lang sa sealed envelope, nakalagay sa circular. In sealed envelopes, ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw, ilagay mo doon sa sealed envelope. Hindi ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying. Dahil nila ko sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Paano mo didiskartehan yan? Eh kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, eh ang iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo, eh hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? You cannot say Malabnaw that. ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? In the eyes of black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Sabihin ko sa inyo. Alright, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Congressman Senador Rodante Marcoleta. Mainit na po ang kanyang head. Mainit na ang kanyang ulo. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi ha. Tapos maririnig natin magsasalita. Si Guanzon. Palakpakan natin si Madam Guanzon. Dilawan po yan pero ang puso niya napakalinis. Hindi po katulad ni Leila de Lima. Malinis ba ang puso mo, Leila de Lima? Meron ka rin palang kaso dyan sa may COA. Yung tinatawag na basta't meron kang kaso dyan. Milyon din yan. Milyon ha. Pero wag na po natin patagalin. Senator Congressman Rodante Marcoleta, ano bang masasabi mo? Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Nila ko sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Wala na, balik. Ulitin natin. Napakaganda sa pandinig. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Pag sinasabi, Nasaan yung martilyo? Nasaan yung martilyo? Ibigay nyo sa akin. Pupukpuk ko na. Mainit na po ang ulo ni Senador Congressman Rodante Marcoleta. Mga inayupa kayo dyan sa Quadcom, makinig kayo. Palagay ko itong mga nasa Quadcom, narinig nilang nagsalita si Senador Congressman Marcoleta. Palagay ko ito si Abante, nahihina sa kanya sa lawal. Palagay ko ito si Paduano, papalitan na naman niyang kanyang pangalan.
Di ba yung mga alias-alias? Ano yan eh? Umaano yan eh, di ba? Umaalingasaw ang baho dyan sa ano, ang tawag doon, yung Alex Bongkayaw Brigade. Di ba? Paduano, ano ba yan? Narinig mo si Senador Congressman Rodante Marcoleta kung ano sinabi niya? I-contem mo, Paduano! I-contem mo! Si Paduano, tingnan natin kung makakapag-contempt pa. Balita ko, hindi nyo na in-invite ang Pangulong Duterte dyan sa hearing, ha? Ang yayabang nyo, ha? Nung una, gustong-gusto nyo siyang umatin. Ngayon, hindi nyo na gustong umatin. Sapat na yon. Mga animal kayo. Ngayon, sige, tingnan natin ang galing nyo, mga quadcom kayo. Hindi, kasi po, ganito yan. Pag nagsasalita ng ganyan si Senador Congressman Rodante Marcoleta, iba na po yan. Iba na yan. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Kilay, pakinggan natin si Kilay. Tingnan natin kung nandito pa yung video ni Kilay, ha? Huwag po kayong aalis. Napakaganda ng reaction video na to. Ang umalis sa isang bakulaw, ha? Ang umalis sa isang bakulaw, ito. Tignan natin si Kilay, ha? Gusto kong marinig ang sinabi ni Kilay kung talaga yan. Si Kilay, nandito si Kilay, ha? O, pakinggan ninyo, ha? Hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senator ay 30 years old. O, narinig niyo po magsalita si Kilay, hindi yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Mali yan. Nandito. Kilay, nasan ka? Si Kilay, kailangan marinig natin, ha? Titignan natin si Kilay kung kaya niyang pangatawanan yung sinabi niya. Di ba? Kasi dito, palagay ko lang, ha? Palagay ko dito, masusupalpal si Kilay dito. Nasaan ba yung video ni Kilay? Ito. Yan. Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, sundagin panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Hindi na, Kilay, mali yung sinasabi mo. Sinusuportahan na si VP Sara. Narinig mo si Marcoleta? Ha? Ulitin natin ang magaling ding magaling ding abogado to, pero wala nga lang kaso. Ito, pakinggan natin. Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, sundagin panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. So, susuportahan nila ang sinabi ni Bobong Marcos. Kayo hindi nyo susuportahan si Bobong Marcos. Yung Iglesia lang ang susuporta kay Bobong Marcos. Si Tambaluslos, hindi niya susuportahan si Bobong Marcos. Galing galing niyang magganyan-ganyan sa mga salita. Si Kilay. Yan ang tinatawag nating abogadong walang kampanilya. Tuloy natin. Pero... Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. O sige, ano yung una? So, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagwa sila ng malakihang Bilang rally. pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM. Walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So, ibig sabihin, ang sabi dito ni Kilay, mga kareaksyon, yung pagsuporta daw ng Iglesia ay doon sa posisyon ni Bobong Marcos. Hindi pagsuporta doon sa i-impeach. Pero dito, Kilay, makinig ka, Kilay, ha? Makinig ka dito. Dito, ha? Pakinggan mo to, Kilay, ha? Ito, pakinggan mo. Pakinggan po natin na maigi kung anong pagkakaunawa nyo. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel.
Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Oh, di ba? Ngayon, Kilay, sasabihin mo sa akin na yung pagwawelga ng Iglesia ni Cristo, na yung pagwawelga ng Iglesia ay dahil sa pagsuporta kay Bobong Marcos doon sa ano niya, sa kanyang salaysay? Hindi mga bobo yan. Ibig mo sabihin, no, sinasabi ni Bobong Marcos, against siya sa impeachment, pero nai-impeach yung isa? Ibig mo ba sabihin, totoo? Budol yun. Ngayon, sabihin mo sa akin, Kilay, na itong iglesia ay hindi sinusuporta si Madam Inday Sara. Sige nga, salaysay mo nga, sinasabi ni Senador Congressman Marcoleta, the future Senate President. Bobong Marcos, Kilay, ibig sabihin ba itong salaysay ni Senador Marcoleta hindi yan pagsuporta para hindi ma-impeach si Sara Duterte? Alright, doon nakita po natin mga kareaksyon ha. Nakita natin na talagang itong si Senator Kilay, si Mr. Kilay, magaling siyang magganyan-ganyan sa salita. O ngayon, Mr. Kilay, sabihin mo nga na yung iglesia ay hindi sinusuportahan si Madam Inday Sara. Sinusuportahan. Malinaw na malinaw po yan sa sinabi ni Senador Congressman Rodante Marcoleta, the future Senate President. Di po ba? O ito naman. Marcoleta, ako ang lumapit sa kanya, sabi ko, tumakbo ka. Hindi yan siya lumapit sa akin, ako ang lumapit sa kanya. Para sa mga Bisaya, tarong nga tao ni. Unya, walay duha-duha ang pagtanaw niya, pula o puti, sir. Either you are right or you are wrong. Wala siyang compromise dyan. Kailangan ko yung matitino na tao na marunong pumiyak, hindi lang nadadala sa pera eh. Eto, sabi ko, ang compromising. Bakit? Sabi ko, he is a very uncompromising person. I don't even know in other matters of life. Pero he sees the world in the eyes of black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. So nakita po natin yun ha, may warning po ang Pangulong Duterte sa atin. May warning. Ano po yung warning ng Pangulong Duterte sa atin? Baka hindi na tayo makakakita ng isa pang Marcoleta. Maliwanag po yan. Oh. Maliwanag po sinabi ng Pangulong In the Duterte. eyes of black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Black or white, rather. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Narinig po ninyo yun, kung palalampasin daw natin si Marcoleta, baka hindi na po tayo makakita ng isa pang Marcoleta for a long, long time. Ngayon, nasa atin po yan. Nasa atin po ang pagpapasya. Kasi kung may ilalagay natin si Senator Congressman Rodante Marcoleta dyan sa Senado, 100% po talagang magbabago yung klima dyan. Kung hindi init, lalamig dyan. O ito naman po, reaksyon na natin to. The political agenda is to eliminate BP Sara for the 2028 presidential election at all costs.
Naniniwala ang dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na ang mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay naglalayong mapigilan itong tumakbo sa 2028 elections. Kaya sa tingin ni Attorney Panelo, magtutuloy-tuloy ang pagsusulong ng impeachment dahil ito naman aniya ang nasa political agenda ng mga grupong nakakapamayani sa ngayon. Hindi na rin umano siya nagulat nang mayroong maghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ako, sinasabi ko na ever since, tuloy ang impeachment. Tuloy na tuloy yan. Walang kaduda-duda yan. Okay? Hindi mo mababago na yan. Diretso na yan. Unless na magkaroon ng kidlat ng kaliwanagan. Bawat isa. Pero I doubt it. It's there. Political agenda nga yan. Ngunit para sa bagong alyansang makabayan, hindi politikal ang kanilang agenda sa pagsusulong nila ng impeachment laban kay VP Duterte. Ang habol umano nila ay mapanagot ang sa tingin nilang may kasalanan, lalo na nga kung may kinalaman na sa kaban ng bayan. I think ang agenda namin dito is for accountability. Di ba? Si Babalu. Ano po masasabi natin doon? Alam na ni Attorney Sal Panelo na talagang tuloy na. Pero ang kagandahan po ng ating reaction video ngayon ay talagang nagpahayag na ng puspusang pagsuporta ni Senador Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon, kumustahin natin si Kimbo? Balita ko gustong ipaimbestiga si Kimbo. Mayroon po akong mga nakikita-kitang mga posts sa mga social media pages and channels na naglalayong nais yatang pasampa ng kaso si Kimbo at paiimbestigahan sa ombudsman. Yun po ay mga unverified, nakikita-kita ko lang na may suggestion po ang mga tao na papaimbestigahan si Kimbo para managot siya o kailangan niya magpaliwanag sa mga maraming hindi naman kababalaghan. Hindi naman siguro nagsulputan yung mamahalin niyang gamit. Di ba? Mga magaganda niyang mga properties. O di ba? Ano yan teacher yan Alam niyo naman, ang kita ng mga teacher, malaki talaga yan. Lalo na pag naging kongresista siya. Di po ba? So, yung mga Quadcom ngayon, kaya niyo ba sagupay ng isang Rodante Marcoleta sa isang pagdinig? Hindi ko alam kung isiakop na winarningan si Marcoleta na kapag hindi siya tumigil nung nakaraang mga pagdinig ay palalabasin si Marcoleta. Tingnan natin sa mga darating na araw kung matutuloy ang impeachment trial dyan sa Kongreso o kaya nire-railroad na nila, pirma-pirma na lang, wala nang plenary. Ganon? Ganon ba ang plano nyo, mga anong tawag dito? Ito kasing mga to yung mga makabayad black. Hindi po makabayan, makabayad. Itong mga makabayad black na to. Gusto nyo po bang marinig ang argumento naman? Ito. Leaders ay kinausap po ng Presidente. Ang sabi daw ho nila fellowship, pero wag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? Ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano kahuhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay. Ito po gagawin ko ito ng medyo episode and think about it. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, leaders ay kinausap kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid, pero ngayon pa lang po mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report.
At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga silang mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yung tempo'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice. Na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Yan pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Magpakatotoo po tayo dito. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, ang iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? You cannot say Malabnaw that. ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Di ba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dik-dik ninyo na impeachable offense ito? Paano yung pagkakamali ito? Na ground for impeachment ito? Ay may naghain ng impeachment based on the facts that you presented? Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite. Ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung ano kayo kagagaling humusga dyan. Hindi ba? Di ba? Oo, Di ba, girl? kailangan ko ano yung sinabi nila dito sa komite nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP, makita natin. Sa Committee on Sa Justice? Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot Di break ba? away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? Ang dami mong dapat ipaliwanag dito. Ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Oo, ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. At yan ay nanggagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po sa batasan. Patay tayo dyan.
So, Oo. pala yun. Oo. Pala nung usapan nila nung fellowship, Sa no? kabilang banda yan, ha? Parang Opo. Anyway, kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship, parang, Mr. President, Oo. paano to? paano tayo Hindi naman lulusot po- dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya eh. Oo, so, Para naman kami susunugin niya sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Oo, Tuloy na- natin na- to. na everybody Tuloy happy. natin to. Magpa-special session ka na, Mr. President. Hindi, na everybody happy. And ano muna ang sabi ni Nino? ni Ma'am Sara? Ay. Oh, anong sabi mga niya? kapatid. Kayo na ginagawa niyo, markado kayo. Oh, Ano eto na nga. Anong Nito- sabi niya? Ay, ang sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Bakit Kala anong sabi nyo, niya? Anong sabi kahit niya? magpapasko, mapapatawad niya kayo? Anong sabi? Anong sabi niya? Well, it's all up to you Anong sabi niya? if you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. There are some who can forgive quickly. May mga nagpapatawad ng mabilis. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ba? Yung sabi niya? Oh, kanina, nasa balita natin. Oh, ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi nung iba? Oo. O sige. Oo. Ngayon, paano kayo kakalas dyan sa sitwasyon na yan? Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na substitute na vice presidente, kapag may nangyari dyan, sa nakaupo, wag naman po sana ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Eh di, yung ninominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Eh di itong... Eto na, Itong pinitpit ninyo. yung ginisa nyo. Sabi nga nila, Lintik lang ang walang ganti. Yun namang sinasabi sa pelikula. I love you, BBM! Ay, hindi na ganyan. okay. Lintik lang ang walang ganti. So- Ano naman masasabi mo? Diba? Doon sa mga senador na nagsasabi na ito daw impeachment complaint, wag nang gawin dahil divisive yan. Hindi ba sila divided? Patagal naman na kayong divided na. Hindi na bale. Ano masasabi mo? At alas 9:52 na. Leaders ay kinausap ko na... Alas 9:52 na mga kareaksyon. Ang problema, anong gagawin ng Quadcom ngayon? Anong gagawin ng Quadcom? Wala palang, walang substance. Ito, meron pa po tayong isa dito, ha? Meron pa tayong isang pakikinggan dito, ha? Ito, masaya. Ayun, Kasi masaya. now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Ulitin natin. Ito, Ulitin natin, ha? Masaya to. Oh. masaya. Kasi now, the House of Representatives, ito, masaya. Kasi now, the House of Representatives, ito, masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Kay VP Sara ng, no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Confidential funds, wala rin resibo. I was mayor also before, and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope. Nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Ang adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw. Ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying. Hindi, ilalagay ko po doon lahat ng pangalan ng mga Quadcom. Lahat ng mga membro ng Quadcom ay mga ano ba yan? Di ba? Ilalagay ko doon, lalagyan ko sila kanya-kanyang mga code name. Si Abante, Boy Dila, si Dan Fernandez, Boy Ungol, si Barbers, Iyakin, si Dong Gonzales, gumigiling ang kanyang panga. Yon, iisa-isain ko sila doon, tapos si-sealed envelope ko para walang makita. The Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund zero sa civilian agencies. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan gagastusin. Senator Sonia, confidential funds are audited kasi a lot of people assume that they're unauditable, but they are funds are also audited. Yes, There is they're a COA audited. circular. So they can be audited. It's just that, as you pointed out,
the rules No on receipts. liquidation are unclear. No receipts are required. It's in the Correct. circular. You read it. So what happens to that sealed envelope? Who gets to read it? Who gets to check it? The Sila COA lang. auditor. Okay. Yeah. Okay. And So it's in really case them. of national agencies, the office of the chair of COA has a specific officer there in the rank of director. There are further questions. What happens then? Well, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the funds of the government. So the they buck can stops disallow with the COA. it. Yeah, they can disallow it. But tell me, and no offense to COA, it's a professional organization. I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family up to now. Meron bang confidential fund o intel fund na disallow? Wala, di ba? Oh, Every administration. grabe ang mga tao ngayon na. Kaya bumagsak yung nila, rating nila. Grabe na yung inflation, grabe na ang rising prices. 60% or more of the GDP ang utang. O baka gusto niyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng bigas natin. So, in that context, na poor ang country naton, mag-intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Napaka-confidential, hindi namin alam. Ako, sabi sa Constitution, there has to be accountability and transparency, Gretchen. O saan ang transparency dyan kung sealed envelopes yan? Gusto nila lahat, may confi fund sila kasi parang yun ang kanilang kitty-kitty, di ba? Hold on. I want to take this chance to correct a misconception, though. Confidential funds. The intelligence fund is for military, And you're okay with that? bodies. And with the amounts, you're okay It's with necessary, but it's how they spend it that's objectionable. The confidential funds are called as such because they are appropriated for civilian agencies. So, for example, last year, the Department of Transportation had around 30 million. The Department of Social Welfare had 30 million. I mean, who are you going to entail in the DSWD? You know? While the state universities and hospitals, they've cut the budget. But now, the President wants 1.2 billion in his confidential fund. The Vice President wants, 500 million? And another 500 million for DepEd. Which now, ito masaya. Kasi now, the House of Representatives, dati, kandara pa sila. Bigay kay BP Sara ng, no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Pero, sinabi po ni Presidente. hero ba kayo? Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni In any case, you're here tonight to talk about confidential funds. Right. Di ba? Politika lang eh. Uwak-bawi pala kayo, mga wadcom kayo. Hindi na palang kayo wadcom, uwak-bawi-com. Uy, baka magalit si Barbers na naman ha. O, pinupunan nyo yung Quadcom, iiyak yan sa NBI. Baka magalit na naman si Barbers ha. Walang kinalaman si Barbers doon sa nangyaring hulihan doon sa Surigao. Sa Surigao. Wala po siyang kinalaman doon. Hindi po kasama yung pamilya niya doon. Naniniwala kayo? Opo, wala siyang kinalaman doon. Kaya wag niyong pakialaman yung balita na yun. Ididimanda kayo ni Barbers. Oo, di ba? Walang kinalaman yung pamilya Barbers sa nangyaring raid doon sa Surigao. Tama? O, tama. Naniniwala kayo. Yan naman mga reaction. Maraming salamat sa pagsama niyo muli sa Reaction TVPH. Napakasaya po, napakaganda po ng mga plano ni Senador Congressman Rodante Marcoleta. At itong si Kilay ay sinupalpal. Siguro narinig po ni Senador Congressman Rodante Marcoleta yung pahayag ni Kilay na sinasabi daw di umano ang pagsuporta ng iglesia ay doon sa pahayag ni Bobong Marcos na naramdaman po ng iglesia na hindi naman pa seryoso itong Bobong Marcos ito. Kasi kung seryoso siya ay walang mangyayaring impeachment ngayon. Ngunit dahil sa pagbagamat sa dapdatapwat nararamdaman ng mga matatalinong tao katulad po ni Senador Congressman Rodante Marcoleta at dalawa pong sa ganang mamamayan
ay naramdaman po nila na ang pahayag ni Bobong Marcos ay para sa mga bobo lamang. Hindi po para sa mga matatalinong tao yung pahayag niya. At nagkamali siya dahil ang taong bayan ngayon ay hindi na mga bobo. Isa na lang ang natitirang bobo sa Pilipinas. Yan ay si, ano pangalan yan? Nakalimutan ko yung pangalan, yung bobo. Si Larry Gadon! Ang pambansang bobo ng Pilipinas, ang pangalan niya ay Larry Gadon. Bakit Larry Gadon? Ikaw lang bang may karapatang magtawag-tawag dyan sa labas ng bobo? Di ba? Ikaw, Larry Gadon ng bobo. Sabay-sabay po tayo. Sabihin natin, Larry Gadon ay isang bobo. Alright. Syukran. Duterte! Si Inday Sara Duterte! Bagong presidente, Inday Sara Duterte! Woo! Kilay!